Magandang gabi, Pilipinas. Ah, Pag-uusapan natin ngayon sa video kong ito ay tungkol sa impeachment ni Sara Duterte na kung saan pumasa na sa Kongreso. At ngayon, iminamadali lang ipasa ngayon sa Senado para maasikaso, no? Pero nagsabi si Escudero na baka hindi pa nila matalakay yan dahil nag-close na ngayon ang sesyon ng Senado at babalik sila pagkatapos ng eleksyon. Ngayon, dito sa social media makikita mo yung mga kongresista, mga congressman na mga pumirma sa pag-impeach kay Sara Duterte na mga sinasabi nila, itong mga congressman na to, ang sinasabi nila, ayun daw ginagawa nila ay sa kagustuhan daw ng mga mamamayang Pilipino. Sigurado kaya itong mga congressman na sa mamamayang Pilipino, di ba ito kagaguhan itong mga congressman na ito? Idadamay pa ang mga tao sa kagagawa nilang kagaguhan. Mga walang respeto sa 32 milyong bumoto kay Sara Duterte. Ngayon sabihin niya, dahil doon sa mga tao, kaya i-impeach niya si Sara. Sayang kumuha ng mga pirma sa mga tao. Di ba kayo lang mga kongresista dyan ang nagpipirma-pirma para i-impeach si Sara? Tapos idadamay niyo mga tao? O, di ba? Mga kababayan, mga Pilipino, ginagawa na tayong tanga nito. Bobo mga ito, mga kongresistang ito, mga congressman, mga bubo ito, no? Tapos tayo, idadamay tayo sa pagkabubo nila. Kasi bakit? Sabihin nila, dahil sa atin, dahil sa mga mamamayan, kagustuhan doon ng mga mamamayan. Eto, pakita ko sa inyo, isang tao na ito nagsasalita, isang kongresista ito, isa itong pumirma. Yan ang tao na yan ang nagsasabi na dahil daw sa mga mamamayang Pilipino kaya ginawa nila yung lang nila, katungkulan. O di ba bugok to tao na to? Di ba? Huy, bugok! Huwag mo kaming idadamay sa mga kagagawan yung kagaguhan. Hindi kami pumirma para i-impeach si Sara, kayo lang mga bugok. Huwag kang mandamay. Ngayon, mga kababayan, 32 milyong bumoto kay Duterte, kasama na ako. Tsaka mga DDS talaga din, na bumoto kay Sara Duterte para magiging Vice President. Papayag ba kayo? Nagagaguhin lang tayo nitong congressman na ito? Congressman na ito at saka iba pang congressman? Payag ba kayo nito? Diba? So, malapit na ang eleksyon. Sa susunod na eleksyon, yung mga mukha na yan, huwag nyo nang iboboto. No? Huwag nyo nang iboboto yan. Lahat ng mga congressman na yan pumirma. Tsaka isa pa, ang mga senador, palitan na natin yan. Dyan sa grupo ng mga senador ni Duterte, mga DDS, hindi ko isasama yung mga Marcos supporter na yan. Ang sa akin, itong video na to ginagawa ko para sa mga DDS at sa mga bumuto kay Sara Duterte noon. Ako, 32 milyong Pilipino, no? Ako ay nananawagan sa inyo, yung mga senador ngayon sa line-up ni Duterte. Pero hindi ko man masasabi sa inyo, kayo lahat na bubuto doon sa lahat ng senador. Pero kung meron man kayong alisin dyan, nasa sa inyo na yon. Kasi alam ko naman dyan na meron kayong mga dyan, merong hindi nagustuhan dyan sa line-up na yan, Pero nasa inyo na yan. Pero basta kung sino man yan ang mas maganda dyan na nakikita ninyo, yon, kung pwede iboto ninyo at palitan yung mga tao nandyan sa Senado, mga kungkurunggoy din, no? Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, garapalan na si Marcos, no? Gusto ni Marcos paupuin yan. Sigurado yan si Martin Romualdez, ang anak niya na isa pang ganon, di ba? So English, kala mo mga magaling din sa
tayo mga Pilipino, titingnan na lang natin yung sitwasyon ngayon. No? Ang dami dyan, mga supporter ni Marcos, sige, ganito, sasabihin nila na ano daw, wala daw nagawa si Sara sa posisyon. Meron pa dyan isang bakla, nagsasalita daw. Lalo na, ano niya, si Leni Robredo na walang iyang bakla na yan. Ano daw, professional si Leni Robredo daw. Professional. Tapos sabi niya, tama lang daw, minumura na daw si Duterte ngayon. No? Ugok tong bakla na to, isa din to no? Sigurado to, Leni to tapos minamaliit pa niya si Sara Duterte. Akala niya, ano kaya natapos kumpara kay Sara Duterte, abogado itong bakla na ito, no? So balik tayo. Komentaryo ko lang to sa isang nagbablog din na bakla dyan tayo mga naniniwala sa kagaguhan ng administrasyon ngayon, wag na tayong pabaya, wag nating hayaan. Yung people's power dati sa tatay niya, ang totoo nun, people's power yun kagagawan yun nila ni Cory Aquino at saka sa asawa niya ang si Benigno Aquino. So marami naman sigurong nakakaalam niyan kung anong istorya talaga niyan, anong history, no? Kung bakit nila nagawa yung ganon. Si Benigno Aquino pinatay, binintang sa tatay nila, pero ang katotohanan hindi naman ang tatay niya ang pumatay noon, si Marcos. Pero parang ang nangyari doon, ginastos lang si Benigno Aquino para makapasok yung mga Cuangco, mga Lopez sa kapangyarihan noon, Ngayon, pag nangyayari ang people's power, ito yung totoong people's power. Totoo to. Kasi talagang milyon-milyon to. Hindi to tulad dati. Hindi naman umabot ng milyon yung mga people's power. Dito lang nangyari sa Manila at yun No? Pero sa ngayon siguro, yung lahat naman na naniniwala sa Duterte, Cebu, number 1 ang Davao, parting Mindanao, no? Dito sa Kamaynilaan, meron din. Hindi naman mangyayari itong 32 million na bumuto kay Sara Duterte para maging Vice President. No? Ngayon, kung tayo kikilos sa people's power na sinasabi, pwede people's power ba? Pwedeng tanggalin si Marcos? No. Ang importante lang talaga tayo kikilos. Ngayon, ginagago tayo dito sa mga kongresista na to. Sa congressman na mga ito, no? Ginagago tayo kasi sinasabi nila dahil daw sa atin, kaya ginawa nila yung pag-impeach kay Sara Duterte, no? Ginagawa nila yung trabaho nila kasi kagustuhan daw ng taong bayan. Ngayon, tutuhanin natin. Pirma. Gagawa tayo ng pirma para ipatanggal lahat ng congressman dyan sa kongreso at si Marcos. Tayo nang bumuto sa mga yan no? Mga taong bayan ang bumuto niyan. Tapos gagaguhin tayo. Hindi na yan para ba yung sinasabi na government by the people, of the people, no? Ngayon, ang nangyayari kasi sa government, iba na government by, ibig sabihin by binili. Hindi na para sa mga tao, no? At of the people, ibig sabihin gaguhin na ang mga tao, no? Yun ang ibig sabihin ng mga yan. Sa panahon ng tatay din yan, no? Ganon So ngayon, huwag na tayong magpa-gago dyan sa mga yan, Marcos na yan. Alam naman natin karamihan sa atin, alam natin yan adik yan, no? So, kung po pwede lang, tayong mga bumoto kay Sara Duterte at kay Duterte noon sa tatay, ang milyon-milyong Pilipino, huwag nating hayaan. Makikilahok tayo kay kina Attorney Rodriguez, kay Ungab, at saka sa mga vlogger para sana man lang makakontribute tayo sa pagbabago
na nangyayari sa atin ngayon sa bansa natin. Na kahiya-hiya ito sa ibang bansa. Hindi tulad sa panahon ni Duterte na ipinagyayabang ang bandila sa Dubai, sa Abu Dhabi, no? Sa Dubai. Nakita ko 'yan. Binabandila ang bandila ng Pilipinas sa Dubai. Pero ngayon, kahihiyan ang inabot natin sa ibang bansa na 'yan. So, milyon-milyong Pilipino, kasama na ako doon. Huwag nating hayaan to. Ako'y nananawagan sa inyo. 32 milyon. Isa na ako doon. Mangalap tayo ng pirma at magpa-advise tayo kay Attorney Rodriguez at siguro kay Attorney Rodrigo Duterte. Kasi mga abogado naman to at saka kay Sara, di ba? Mga abogado to. Kung paano gawin yung pagtanggal nitong mga taong ito na walang mga kwentang namumuno sa bansa natin. Pwedeng isampa to sa higher court para matanggal ang mga yan. Salamat.